Dun sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, dun sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hindi po yun katanggap-tanggap kasi nga ang sabi nga natin, kailangan immediately or agad-agad magkaroon ng impeachment court, 'di ba? At matrial na ang Vice Presidente. Kasi hindi pa po yun napupulfill ng Senado ngayon at garapalan yun kung hindi nila gagawin yun. Dagdag lang para malinaw sa mga kababayan natin, kung may ganong resolution, kung sino man yung nag-draft nun, at worst case, maaprobahan nyo ng Senado, anong ibig sabihin nun? It's like sinasabi nila sa mga kababayan natin na hindi nila gagawin yung trabaho nila. Now, once may matanggap silang articles of impeachment, ay dapat pagtalakayan nila yon at bigyan ng opportunity yung mga prosecutors na i-present yung articles of impeachment. No, from June 2 to June 11 na last day na ng plenary session, doon na gagawin yung presentation no, ng mga ng articles of impeachment. So ibig bang sabihin nito, SP, gumaganti ka sa House of Representatives dahil ni last day din namin yung pagpe-present or pagdadala ng impeachment articles noong February 5. Inihayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na malaki ang posibilidad na hindi totoo o peke ang kumakalat na Senate resolution upang i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Aniya, maging ang quotation ng constitutional provisional sa naturang resolusyon ay hindi tama. Flawed logic, big chance not authentic. Even quotation of the constitutional provision is not accurate, giit ni Pimentel. Samantala, inamin naman ni Senator Ronald De La Rosa, na galing sa kanyang tanggapan, ang isa sa umiikot na draft resolution, na nagpapabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Sa ngayon, hindi pa umano niya maipafile ang resolusyon, dahil may mga gusto pang baguhin ang ilang kasamahan. Kinumpirma naman ni Senate President Francis Escudero, na maaantala ngayong buwan ang impeachment proceedings, laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Escudero, mag-a-adjourn na ang Kongreso sa susunod na linggo, at sa huling araw pa ng sesyon, babasahin ang Articles of Impeachment, ng pangalawang Pangulo. Well, sa pagkakilala ko naman kay Senate President Cheese Escudero ay hindi natatakot yon. In fact, isa siya doon sa mga... Kasama ba siya sa Spice Boys? Hindi, pero... Ano ba? Impeachment ni GMA. Yes, no? Yes, 3 times. Oh yes, there was a group called Spice Boys at the time sa House of Representatives, 'di ba? Yung mga matatapang na mga mga batang congressman. Parang kasali siya doon. But sa impeachment po, siya yung minority floor leader. Yeah, so anyway, yes, we do not remember him I do not know him na natatakot na klase na politiko. So, hindi ko lang alam saan nanggagaling yung sinasabi na takot si Senator Cheese Escudero. Hindi ko alam saan galing yan. Kaugnay ng mga pagtatangkang hindi na matuloy ang impeachment, minarapat po namin na magkaroon ng press conference ngayong araw upang ilinaw ang ating paninindigan kaugnay ng napakahalagang usapin na ito. So kasama po natin dito our current lawmakers from Makabayan, si Representative Arlene Brosas, Representative Franz Castro, Representative Raul Manuel. Also joining us are incoming representatives Rene Co for Kabataan and Antonio Tino for ACT Teachers Party List. We also have former lawmakers Sara Ilago of Gabriela Women's Party, Emmy De Jesus of Gabriela Women's Party also here. Kasama din po natin ang ating abogado, former lawmaker Nery Colmenares, and Makabayan President Liza Masa. Also joining us are Vlad Queta of Alliance of Concerned Teachers, Aline Andamo of Filipino Nurses, Malu Manikis, Free the Artist, Professor Lisa Ito of UP for the Concerned Artists of the Philippines, si Jack Ruiz ng Kilusan ng Magagawang Kababaihan, si
Stephen ng Salinlahi, and Genevieve, last name? Genevieve Naval of the PUP Catalyst. Alright, so simple lang po ang aming mensahe at pangkalahatang panawagan ngayong araw. Naniniwala kami na dapat matuloy ang impeachment trial. Wala na pong katanggap-tanggap na dahilan ngayon para ito ay i-delay, lalo pa na ito ay tuluyang ibasura. At lahat po ng naririnig namin ngayon na nagbumula sa Senado, tila ay mga palusot, no? Para hindi nga matuloy ang impeachment proceedings. Hinihingi ng public interest, hinihingi ng mandato ng konstitusyon, at hinihingi ng hustisya at pananagutan na maganap ang makasaysayang impeachment trial, the first for a sitting Vice President and the first involving confidential funds. Hindi po ito maaaring isang tabi, no? At gumamit ng kung ano-anong legal na maniobra para lang po makaiwas sa pananagutan ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kaya po kami, sa mga darating na araw, up to June 11, which is the last session day, ay naghahanda na ng iba't ibang mga aksyon at pagkilos. And definitely on June 11, the last session day, sa araw kung kailan tatalakayin na ang articles of impeachment sa Senado, nandoon po kami, inaanyayahan namin po ang ating mga kababayan na sumama dito at nakahanda kami pong mag-vigil hanggang matapos ang magiging deliberasyon ng Senado kung matutuloy ba o hindi ang impeachment trial. At hanggang ano na po ito, hanggang sa darating na July 28 State of the Nation Address, magiging bahagi na ito ng mga isasagawang pagkilos ng bayan at ng iba't ibang mga grupo. So, hingi na po natin ngayon siguro ang pahayag ng mga kasalukuyang mambabatas natin, dating mambabatas, at yung pagtingin ng ating dalawang abogado na kasama po sa ating panel. Tapos yung iba pang mga sectors. Alright. Sige, ako na. Magandang umaga sa ating mga kasamang media dito at sa lahat ng ating taong bayan na nakakapanood nitong media conference. So, ang masasabi natin, ang may kasalanan, dapat pinapanagot, hindi pinapalusot. So, nakakadismaya, nakaka-disappoint itong nangyayari sa Senado dahil pinospone na nga, di ba? Nakalagay sa Constitution for tweet. So, dapat immediately, dapat no after February 5, itinuloy yung impeachment trial. Pero ang daming dahilan, di ba? May election daw, may kampanya daw. At ngayon, biglang pinospone na naman ng June 2 dapat, ngayon June 11 naman. At ito na naman ang sinasabi ng Senado, no, sa pamumuno ni Senate President Escudero, ay ito na namang mga legislative agenda daw ng mga naiwan. No? Hindi magkaiba itong impeachment, na ito yung katungkulan ng mga senador para sa legislative agenda, tsaka itong impeachment. Magkaiba yan na nakalagay sa Constitution, na dapat equally ay tinitignan ito na mahalaga, lalong-lalo na yung pagpapanagot sa isang opisyal, mataas na opisyal, na katulad ni VP Sara Duterte, doon sa winaldas na pera, no, sa confidential funds. So, hindi na lang ito confidential funds, no? Nakita natin sa articles of impeachment ang iba't ibang mga kasalanan niya. Kaya talagang dapat na ituloy ito, walang kondisyon, no? Obligasyon nyo mga senador, kaya inahamon ko yung mga senador. Lalong-lalo na yung mga nananalo dyan, no? Na talagang patunayan ninyo na dapat ay gawin ninyo yung inyong obligasyon sa taong bayan. Kaya ituloy dapat ang impeachment. Can I get Raul's statement? Magandang umaga po sa lahat. Nagsabi ang impeached Vice President na haharap naman siya sa Senado para sa impeachment trial. May bahagi rin ng mga supporters mismo niya na naniniwalang dapat matuloy ang impeachment trial para mahusgahan once and for all ang Vice-Presidente hinggil sa paggamit niya ng public funds. Yet the sitting President sends signals to indicate that he is against the impeachment process. Bakit ba siya nagbe-meddle dito?
Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? Okay lang ba sa iilang makapangyarihan na ibaba ang standards pagdating sa pagpapanagot ng mga kurakot? Kasi baka pare-pareho lang din pala sila ng mga kurakot na pinoprotektahan ng isa't isa. Yan ang tanong natin. Para sa mga senador at sa presidente na humaharang sa impeachment trial, maliit na bagay lang ba ang 612.5 million na confidential funds? Nasanay na ba sila sa korupsyon? Kaya parang wala lang sa kanila ang maraming lumabas na ebidensya ng paglustay ng impeached Vice President sa pera ng bayan. Na mismo pati si Marian Rivera ay naging recipient daw di umano ng confidential funds. Ang reconciliation sa batayan ng pagsasawalang bahala sa korupsyon ay sampal sa taong bayan na siyang nagdurusa habang ang edukasyon ay kinakatasan ng budget at ang serbisyo ay pinopolitika. Habang pinoprotektahan nila ang kakayahan ng isa't isa na gamitin ang pera ng bayan para sa sariling interes, lalong na pag-iiwanan ang taong bayan. Kaya ang panawagan po natin bilang mga kabataan, no more delays, no more dribbling. Start the impeachment trial now. Thank you. Salamat, Raul. Can we get Representative Arlene's statement? Yes, maiksi lang po. Dapat talaga ituloy, no, yung impeachment trial. Yan naman ang panawagan, hindi po ng natin, kundi ng lahat ng mamamayan. Ano? In fact, yung interest po ng publiko ang pangunahin ngayon. Dahil nang maisampa yung impeachment ay dapat tinakil na ito ng Senado. Kaya nga forthwith, diba? So, nasa interes ng publiko ang malaman kung ano ang mga articles of impeachment at malaman kung ano talaga ang mangyayari, diba? So, lahat ay nakaabang ngayon. Kaya dapat po talaga na gawin ng Senado ang trabaho niya. Dahil hindi nasa discretion niya, no? Kundi trabaho niya po yun ayon sa konstitusyon na magkaroon ng impeachment trial agad. At malaman ng publiko, kasama ang publiko na malalaman kung ano ang naganap ng nakaraan. No? So, any delays po ay talagang matinding backlash dun sa mga gustong malaman kung ano ang tunay na pangyayari dito sa usapin ng halimbawa ng confidential funds at lahat. At hindi rin po hindi matatapos din, no, sa trial yon, kundi magpapatuloy talaga ang publiko na maging vigilant, pagbabantayan kung ano ang magiging aksyon ng lahat, ano, lalong-lalo na ng Senado dito. Kaya magpapatuloy po yan kung kinakailangan po na magkaroon ng mga rallies, kung kinakailangan magkaroon ng mga petitions, kailangan magsalita ang mga influencers. Ngayon po nakikita naman natin yan, nagsasalita ang marami, no? Lalong-lalo na sa social media, mainit na pinag-uusapan ang pagsisimula ng impeachment trial. Kaya po dapat lang gawin ng Senado ang trabaho niya. Alright, thank you, Rep. Arlene. Can we get former Representative Lisa Masa's statement on the issue at yung pagtingin doon sa nagiging aksyon ng Pangulo sa usaping ito? Gusto lang namin ipaalala sa Senado, lalong-lalo na kay Senate President Cheese Escudero, na sa kaibuturan ng impeachment complaint ay ang kagustuhan ng mamamayan para sa hustisya, para sa katarungan, para sa accountability, at para sa pagwawakas ng impunity kaugnay ng korupsyon at anomalya sa gobyerno. Malinaw na ang ating subject ng impeachment complaint ay si Vice President Sara Duterte, pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bayan. At napakahalagang mensahe na ang Senado ay tumindig para sa katarungan bilang isang branch ng government na napaka-importante ang papel sa usapin ng accountability. Kaya sana ay mabuksan ang isip at puso ng mga senador at aayon sa katotohanan at katarungan para sa sambayanan. Marami po salamat.
Alright, hingin naman natin ang pahayag ni incoming ACT Teachers Representative Antonio Tino. Malinaw po yung sequence of events. No? Pagkatapos ng eleksyon, nagpahayag si Pangulong Marcos, ayaw niya ng impeachment. Tapos niyan, mayroong isang prominenteng leader ng so-called traditional opposition na naglatag ng parang legal na argumento na wala na raw jurisdiction yung incoming Congress or Senate sa impeachment trial, kaya malamang daw ay hindi na ito magtutuloy. No? Pagkatapos nun, narinig na natin sunod-sunod ang iba't ibang mga senador sa pangunguna ni Senate President na kung bakit nga marami na raw mga legalities and technicalities na magiging hadlang sa pagtuloy ng impeachment. Ito po ang mensahe ko sa ating mga kababayan. No? Hindi po legal ang usapin. No? Malinaw po ang mandato ng konstitusyon. Pag meron ng articles of impeachment, kaya kailangang simulan agad ng Senado ang impeachment trial. Binibigyan po ang Senado ng lahat ng kapangyarihan para maisagawa ito, including yung kapangyarihan gumawa ng sarili niyang rules. No? So nasa buong poder po ng Senado na ituloy ang impeachment trial kahit pa may kakaibang circumstance. No? Kaya nga siya merong rule-making power, including yung matatapos na ang kasalukuyang Senado at magkakaroon ng bago. No? So may buong kapangyarihan ng Senado para harapin ang ganitong sitwasyon. No? Kaya wag po tayong magpalit lang, wag po tayong masindak, wag po tayong magpatali sa legal questions. Hindi po legal question ito. Again, ang usapin po rito ay kailangang panagutin ang Vice Presidente dahil gusto malaman ng mga Pilipino anong nangyari doon sa 612.5 million pesos na confidential fund. No? At managot ang dapat managot. At mangyayari lang po yan kung magkaroon ng impeachment trial. Kaya muli, simulan na ang impeachment trial at tapusin ito hanggang dulo. Alright, thank you, incoming ACT Teachers Representative Tonchi Tino. Totoo po na we are on high moral ground in demanding accountability for corruption. Bagay na bihirang-bihirang malitis at mapanagot ng maayos dito sa ating bansa. Pero kukunin din natin ang oportunidad na ito para sagutin head-on yung mga lumabas na mga legal issues kahapon sa Senado. At hindi namin kailangan ding linawin ang ating dig natin dito sa mga bagay na ito. So, kahapon nabanggit ng Senate President na the plenary is supreme, the Senate plenary is supreme, and it is now up to the 20th Congress to determine whether the impeachment trial will push through or not. So, can we get Attorney Rene Co's take on that issue? Magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagtingin ng kabataan ay paasa at gaslighting ang ginagawa na sa laban sa mamamayang Pilipino at sa kabataan. Paano natin nasabi yun, no? Paasa dahil clear ang naging response ng mamamayang Pilipino sa naging pangungurakot ni Vice President Sara Duterte, ang betrayal of public trust niya. At nag-transmit nga po ang House of Representatives ng verified impeachment complaint, no, nung February pa. Pero 4 months have passed. And hanggang ngayon, yung pinromise nga sa atin na magsisimula ng trial ng June 2 ay na-move pa ng June 11. Paulit-ulit na binebetray, paulit-ulit na pinagwawalang bisa ang gustong sabihin ng mamamayang Pilipino at ng kabataan. Kahit clear naman yung gustong sabihin. And paano sinasabing gaslighting, no? Ito rin po ay yung mag-a-address nung sinasabi nating legal concern. Dahil tama naman po na hindi to usaping legal lang, no? Hindi pwedeng i-ignore
yung maraming sinabi ng mga napakaraming sumuporta sa dapat kilatisin, mag-undergo trial yung mga iba't ibang pinahayag na concern sa pamamalakad ni Vice President Sara Duterte. Pero usaping legal din ito. At ang mga iba't ibang pamamalakad ng mga statements ng ating public officials, ni President Marcos and ni Senate President Cheese Escudero, ay contrary to the Constitution. Dahil po, in a press conference yesterday, sinabi niya that kapag nag-convene, the plenary is the supreme body of the Senate and it gets to decide anything. Even yung pagko-convene itself as an impeachment court. With all due respect, the plenary is not supreme. The people are supreme. And sa ratification ng 1987 Constitution na ginawa ng Sambayanang Pilipino, sinaad doon that pagka may verified complaint na, magko-constitute ito ng articles of impeachment once it is transmitted to the Senate, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po discretionary ang pagpo-proceed sa trial. Ito po ay minamandato ng konstitusyon. Ibig sabihin, hindi po ito up for a vote. Ang tinatawag ng konstitusyon na gawin ng Senado ay agaran at walang choice kung hindi mag-convene bilang impeachment court at isalang na ang mga concerns ng mga mamamayang Pilipino. Ito po ay tatawag natin gaslighting, yung sasabihin that the Constitution or the law says one thing, but the black text of the Constitution will provide otherwise. Kaya po, agrabyado ang kabataan na pinag-aralan ang ating kinabukasan na harapin, dahil sa masalimuot na prosesong i-undertake natin pero kailangang gawin para to hold accountable, mapanagot ang lahat ng dapat mapanagot. And so, ang panawagan ng kabataan, stop the delays, and convene the impeachment court, start the trial now. Maraming salamat po. Alright, thank you, Attorney Reneco, incoming Kabataan Party List Representative. Now, kahapon, binanggit din sa Senado ng Senate Majority Leader Francis Tolentino na wala nang panahon para ituloy pa ito, and the impeachment complaint is considered functionally dismissed. So, we'd like to get the take of Attorney Nery Colmenares ng Bayan muna. Totoo bang functionally dismissed na at wala nang pag-asa itong complaint na to? Go ahead, Nery. Yes. Dismayado ang mamamayan sa aksyon o mga sinasabi ng ilang senador natin, lalo na ng majority leader, lalo na kahapon. Alam naman nating lahat ng mamamayan natin ay gustong malaman kung ano talaga ang nangyari doon sa confidential funds. Marami ang nagsasabi, kahit saan panik pa naman sila ng politika, na dapat nga masalang ang Vice Presidente para masagot ang kanyang mga akusasyon sa kanya. Kaya nakakadismaya sa marami, lalo na sa mamamayan, na dinidelay ang impeachment trial. Nakalagay naman, paulit-ulit na sinasabi, na hindi diskresyon ng Senado kung i-delay o hindi i-delay, kung kailan nila gawin ang impeachment trial. Shall forthwith proceed, ang sabi ng konstitusyon. Nakakadismaya din na sinasabi nila, nabanggit nga ni Attorney Rene and Congresswoman Rene-elect, na hindi diskresyon ng Senado yan, na parang binibigay sa plenary ang desisyon whether gampanan nila ang constitutional mandate nila o hindi. The Senate plenary is not supreme over the Constitution, and it is not up for the Senate to whether or not Ilang beses na ako napatayan ng mic dito sa Kongreso. Anyway. Dalawa na, okay. Sana ba ako naputol? Hindi diskresyon ng Senado whether or not i-fulfill nila ang kanilang constitutional mandate.
Hindi. Kasi hindi discretion yan whether they will vote or not kung mag-convince sila ng impeachment court. Wala namang sinabi ang Constitution that it is your authority to decide whether or not you will convene an impeachment court or hold trial. Ang nakalagay sa Constitution, you have the sole authority to decide on impeachment cases. Sila na lang. Walang discretion yon, trabaho nila yon. Lalo na yung sinabi na ang plenary ng bagong Senado, kung sakali naman sa 20th Congress, didesisyon na nila whether or not to hold an impeachment trial or to convene an impeachment court. Walang ganon sa Constitution, kahit sa rules nila. Ang sabi nga nila, pag na-convene ang impeachment court, it shall proceed forthwith and until judgment. Kung kailan man ang judgment na yan, o hindi gawin nila, whether it will in the 19th Congress or the 20th Congress, gawin nila. That's what the Constitution and their very rules say. Hiwalay nga ang impeachment trial sa legislative eh. In fact, sa rules mismo ng Senado, sinasabi na pag may impeachment trial, mag-adjourn mo ng legislative. Kasi hiwalay na bodies yan. So, yung sinasabi na hindi makatawid, opinion niya ng majority leader. Pero ang Constitution that does not say na ang impeachment trial pwede mong putulin kung mag-adjourn ang legislature o kaya may new Congress na mabubuo. Pangalawa, sabi nga ng marami, it can be argued talaga na continuing body nga yan eh. Yung kanyang opinion na kaya nga 12-12 is about two-thirds of the Senate. Walang basis yan na ang ganito ang US Constitution. No. The Constitution is clear. Kayo lang ang may karapatan, may poder na mag-resolve ng impeachment case. Wala na. Kung kayo ay patayin yung impeachment, di wala nang pupuntahan ng taong bayan in terms of accountability. So basically, itong mga sinasabi na, well, ang business natin is complete, rules nyo yan. That your business, legislative business is finished and cannot go over to the next Congress. Rules nyo lang yan. The Constitution does not say that. So, basically, ang conclusion dito talaga, ang panawagan ng taong bayan, ituloy nyo yung impeachment trial and it is not up to the discretion of the Senate or senators for that matter kung ituloy o hindi. So, klaro, sa June 11, hindi pwedeng may motion dyan whether or not to convene the impeachment court. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng pagbotohan yan ng Senado. I-convene nilang impeachment court sa June 11, although we would prefer, i-convene yan nilang bukas, ngayon. Kaya naman nila, yun ang constitutional mandate. At lastly, this is not just an impeachment trial of the Vice President today. Hindi under trial lang si Sara Duterte. Under trial din dito ang administrasyong Marcos sa issue ng accountability at pagsawata ng graft and corruption. Ang reconciliation niya with the Duterte sets aside the interest of the Filipino people to hold public officials, ang Diyos ng mga public officials, na hindi matatanggal sa gobyerno kung hindi sila makonvict sa impeachment. Posisyon ng Marcos administration with regards graft and corruption and accountability. At dito, hindi lang si Sara Duterte ang huhusgahan ng taong bayan, kundi ang gobyernong Marcos. Maraming salamat. Alright, thank you, Neri. Siguro hihingan natin ng maikling mga pahayag, yung mga iba pa nating complainants na nandito. We can start from, so si Rep. Emmy ang magsasalita for GWP. Then, sunod-sunod na po dito sa side na to. Mga maikling mga ano lang. Sa akin yung ano lang, pagdidiin na ang catchphrase, ang pinaka-bottom line na phrase dito, yung public interest. Ibig sabihin, ang publiko talaga, hindi yan mga multo, no? Mga totoong tao na yung 612 million ay napakalaking bagay sa mga mahihirap, na nilustay, winaldas. At yung isang interest na kailangan ng malaman din ng publiko at hamon ito doon sa Senado at sa proseso ng impeachment. Yung isang hakbang pasulong na sana ito doon sa pagbasag doon sa kultura ng impunity.
Kasi pag ito napalusot na naman, yung mga dapat managot, lalong dagdag doon sa pagpapatibay ng kulturang impunity na yung mga kasalanan sa taong bayan ay nawawala ng halaga. At alam natin, napakarami nang naapektuhan. Kaya ang panawagan ng kababaihan, lalo na mula sa batayang sektor, at yung naghahangad ng pagbabago, ganapin na hanggang makonvict. Ito yung mahalaga makonvict at managot ang may kasalanan na si Vice President Sara. Thank you, former Representative Emmy De Jesus. So, pababa na po, from Vlad, iba pa, maikling mga pahayag po. Sige po, magandang umaga sa lahat. Sa sektor po ng edukasyon, nakikita talaga natin yung possible na i-delay yung impeachment. Kaya nakikita natin dito, mukhang kamag-anak talaga po ng konsentidor, ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw at ang sinungaling. Kaya po yung hapon natin sa Senado at kay Marcos mismo, ay huwag konsentihin yung kaso ng pandarambong mismo ni VP Sara. Dapat po matuloy ang pandinig kasi may gusto tayong marinig. Tandaan po natin, milyon-milyon po ang usapin dito at dapat yun ang panagutin talaga. Alam niyo po sa paaralan, kapag po ang kabataan o isang bata, pag may simpleng kasalanan, dinadala po natin yan sa guidance office. Pero ito po, milyon-milyon, pandarambong po ang usapin dito. Kaya tingin natin, kailangan dinggin, kailangan litisin, at kailangan may managot. Kasi po habang nangyayari ang pandarambong na ito, yung sahod po ng teacher ng panahon yan, ay napakaliit. Ang benepisyo po, hindi po binibigay. At ang mga kakulangan po, sangkatutak na kakulangan sa mga silid-aralan, sa guro, at mga pasilidad. At hanggang ngayon po, pagpapasok ng pasukan na ito, ay maradarama pa rin po natin, lalo na ng mga magulang, ng mga guro, at saka ng mga estudyante. Natataka po kami, kung may NCAP po sa simpleng traffic violator, pero bakit dito meron din pong NCEP, No Conduct Evasion Policy. Gusto bang iiwas ng gobyernong Marcos nito ang pinakatalamak na mandarambong? Kaya po sa mga teachers, sa sektor ng edukasyon, magbabantay po kami rito. Lalaw po kami rito. Dahil apektado po kami rito, pera ito ng taong bayan, pero ito dapat na ginamit sa sektor, lalo na sa sektor ng edukasyon. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang hapon po. Ako po si Ming mula sa Anak Bayan sa Hanay ng mga Kabataan. Kung sa hanay naman po ng mga kabataan, ang tindig po namin, the more na i-delay ng Senado yung impeachment trial, ang sinasabi po nito ay pagdidelay din ng pananagutan at pagbibigay pa ng pagkakataon kay Sara Duterte at sa iba pang mga opisyales ng gobyerno na pagnakawan ang taong bayan. At ang bawat piso po na ninanakaw ng mga opisyales ay katumbas din ng pagnanakaw ng kinabukasan naming mga kabataan. Ang hindi agad pagresolba o hindi agad pagtugon ng Senado sa impeachment ni Sara Duterte ay pagtalikod nila sa mga mamamayan. At ang pagtalikod pong ito ng mga senador sa mga mamamayan ay pagtalikod nila doon sa kanilang responsibilidad na sinumpaan. So asahan po ng Senado na patuloy nakikilos ang mga kabataan, hindi lang para panagutin si Sara Duterte, kundi panagutin din ang lahat ng kasabwat ni Sara Duterte sa pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Bilang kinatawan po ng sektor pangkalusugan at impeachment complainant din po, gusto kong ipahayag na sabihin at nakakadismaya po ang ginagawang pagdidelay ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dapat gawin ng Senado ang tungkulin niya na litisin at panagutin si VP Sara. Yung halagang 612.5 million po na sinasabi natin ay hindi simpleng halagat, napakaliit, napakalaki po, na dapat sana ay natamasa ng sambayan ng Pilipino sa napagkait na serbisyong panlipunan tulad ng sa kalusugan po. Kaya ang pahayag po natin, dapat ituloy ang impeachment trial, convict VP Sara po, ngayon na. Mula po sa Concerned Artists of the Philippines. So as artists and concerned citizens, we call on the Senate to meet our expectations. Seryosohin at ituloy ang impeachment trial laban kay Sara Duterte.
The continued inaction and inefficiency over the impeachment sends out the wrong message not just Filipinos but to the whole world. Isa itong important and historical political process, but it also has cultural impacts. The continued inaction of the Senate reinforces the culture of impunity, inaction, and inefficiency across the whole country. Kayo ba ay nagiging mabuting role model sa kabataan sa pananahimik sa impeachment complaint? Siyempre hindi. Galit na galit po tayo kapag inefficient ang government services, meron ng ARTA, Anti-Red Tape Act, pero napakabagal sa impeachment complaint. Ang mga public school teachers at art educators, hirap na hirap kumuha ng suporta para sa mga initiatives namin, and yet we see the use of confidential funds and government resources for things like textbooks na hindi maganda. Ayun. Wala pong maitutulong sa paghuhubog ng isang mabuting pamayanan ang patuloy na pananahimik sa impeachment complaint. It will not do anything to shape Filipino values and the culture of good governance and genuine accountability kung hindi ito matutuloy. Lantaran na ipinapamukha sa atin na una, walang sense of urgency and responsibility kayo as public servants. Pangalawa, walang pagtalima sa sarili nitong proseso bilang institusyon at lalo na sa Constitution. Pangatlo, wala kayong pagpapahalaga na pinapakita sa boses ng taong bayan. This inaction is injustice to all Filipinos. You are not acting on the time made possible by the people's taxes and most importantly, the public interest. Maraming salamat. Malu Moniquez from Free the Artist Movement. Kumbaga sa isang sinubaybayan kasi natin to para na itong teleserye o telenovela na ang script ay binuo, ay participated on by lahat ng mga nag-participate dun sa hearing, ang mamamayan, no? We were so involved sa buong proseso, nagko-comment yung mga tao. So, ito ay isang inabangan, no? Matatapos na mabubuo na natin yung kwento. Pero parang merong strong hand, may na gustong mangialam sa script, gustong baguhin yung logical ending nito na dapat talaga hindi tayo pumayag. So, nananawagan ako sa lahat ng mga artista na nasa pelikula, nasa telebisyon, lahat ng artists to speak out. No? Sa mga kasamahan ko sa Free the Artist Movement, nandyan ang mga artista, John Arcilla, Angel Aquino, Leo Rial, Jaime Fabregas. Sana maging boses tayo ngayon ng mamayan. Tayo ngayon ay tinatawagan na manindigan at maglabas na natin ang ating posisyon tungkol dito. So, dapat magsama-sama po tayo at kumilos. Magiging kaisa kami, ang FAM, sa kung ano man magiging plano ng grupong ito. Maraming salamat. Alright. Siguro sa ngayon, meron pa ba? Okay na po muna. Binubukas na po natin ang hapag para sa mga tanong mula sa members of the media. Go ahead po. Kung may katanungan po, sisikapin natin sagutin. Yes, ma'am. Hello, good morning pa. Good morning po. Yanes Kapan, TGMA News Online. The Senate President also mentioned that the complainants are free to go to the Supreme Court as a legal remedy. How do you respond to that? I think, with respect to our friend Senate President Escudero, it's really unfair to place the burden on the complainants at this time. No? Hindi po pwedeng ipasa sa complainant yung problema na nilikha ng Senado. Hindi naman pwede yun na may ginawa sila. Hindi nyo how ridiculous it has become. It was transmitted to them February 5. They said wala nang time kasi election na, delayed it for 4 months. Then they rescheduled it on the last session day, June 11. Tapos sasabihin ngayon ng Senate Majority Leader, ay wala nang time, functionally dismissed na tong kaso, hindi na natin pwedeng ituloy.
So they delayed it so much, and then on the last day, they will say, ay, wala nang time. So why is that the problem of the complainants? Why shift the burden to the complainants for something that the Senate created, for a problem that the Senate created? So sana ito ma-resolve by the Senate acting on its constitutional duty. Yun lang naman po ang hinihingi natin. And if I may add, ang itatransmit sa Senate, hindi naman yung complaints, kundi articles of impeachment na pinirmahan ng 215 representatives of the House. So, yun ang nagbahagi ng proseso na kailangang aksyonan ng Senado. No? So, kaya wala talaga sa lugar yung statement ng Senate President na maghabulang mga complainants. No? Hindi na lang yung mga private complainants, private citizens ang involved dito, kundi kinatawan, no, ng 215 na mga kasapi ng co-equal na chamber ng Kongreso. At bilang bahagi ng complainant ng yun dito sa articles of impeachment, so with due respect sa ating Senate President, so ang tanong ko dito, sino ba yung pinoproteksyonan mo sa ganyang sinasabi mo? Yung taong bayan ba? O si Sara Duterte? Kaya mag-isip-isip kayo, sino pinoproteksyonan? Lalong-lalo na yan, yung mga nanalong mga senador sa nakaraang eleksyon na yan. Pakita nyo na kayo ay maglilingkod sa taong bayan at hindi sa isang tao o isang pamilya. Meron katanungan pa po? Yes, ma'am, go ahead. Hi po. Meron po kayong earlier statement na sinasabi po na ang pangunahing stumbling block, sorry po, o pangunahing hadlang doon po sa impeachment proceedings ay si PBBM. Can you elaborate po? May gusto bang sumagot doon? Or saan din po mga kasama sa Makabayan Block? Oo. Well, the signals are coming from Malacanang, as mentioned kanina, the President himself has repeatedly said, ayaw ko niyang impeachment. So, ano yung epekto nun sa iba pang sangay ng gobyerno? Anong epekto nun sa House, sa Senado? Hindi ba pinakikinggan yung sinasabi ng Pangulo? Lalong nakakabahala yung sinabi ng Pangulo na willing siyang makipag-reconcile sa mga Duterte. Anong ibig sabihin noon? Sasantabi na natin yung mga kaso, wala nang accountability dahil merong reconciliation. So lahat pong ito, sa totoo lang, ang mapuputukan dito, hindi na lang Senado, hindi na lang ang House, kung hindi yung Malacanang mismo, kasi walang pinapakitang interes ang Pangulo na maimbestigahan at malitis ang isang napakalaking issue o kaso ng korupsyon, 612 million pesos. Kung ikaw, Pangulo, nakita mo may ganyang allegation, seryosong allegation ng corruption at may ebidensya, hindi ba dapat ikaw yung unang may kagustuhang malitis ito? Pero siya yung nagsasabing, ayaw ko nito. So what does that say of the President? And what signal does that make or create among the different branches of government? If I may add, sa tingin ko, masyadong natatakot si Presidente Marcos Jr. dito sa impeachment na ito. Kasi siguro, nakikita niya na pag nag-proceed ito at napatunayan na may anomalya nga at may criminal liability si Vice President Sara Duterte, baka sa susunod, siya naman ang maresbakan. Dahil alam din naman natin na napakalaki ang confidential fund ng Pangulo. Sa katunayan, halos kalahati ng confidential fund, buong confidential fund para sa taong ito, ay nasa Pangulo. Kaya't isa rin ito na pwedeng tingnan at busisiin. Pero, sa tingin ko, kung magpapakita siya
ng forward move na hindi makialam dito, and actually, pwede pa nga sabihin niya na i-push ang impeachment para magkakitaan ng katotohanan at malaman kung sino talaga ang tumatayo para sa katarungan, pwedeng sabihin natin na talagang bumubukas din ang kanyang kaisipan kaugnay ng pagtahak doon sa katotohanan. Pero sa ngayon, napakalinaw na takot din si Presidente Marcos sa kahihitan ng impeachment na ito. Dahil siya ay marahil tumitingin sa hinaharap na baka sa katapus-tapusan ay mangyari rin ito sa kanya. May mga tanong pa po? Yes, sir. Go ahead. Clarification lang doon sa sinasabi ninyo kasi na alam naman natin constitutional duty ng Senado na i-convene yung impeachment court. Pero in order to fulfill that mandate, meron silang sinusunod na impeachment rules. And according to them, yun nga, majority leader ng Senado, sinabi niya baka kahuli na ng panahon, what if comes June 30 at wala na yung 19th Congress at ayaw hindi tumawid ng 20th Congress. Ang hamon ni Senate President Escudero, Supreme Court lang ang pwedeng magbigay ng interpretasyon kung yung impeachment court na binuo ng 19th Congress ay pwedeng tumawid ng 20th Congress. Yes. Ang pinagbabatayan ni Senator Tolentino is the rules on legislative processes. Na pag anumang bill na hindi umabot, nag-end na, hindi na pwedeng kung second reading na dito, hindi pwedeng second reading din doon. Ibig niya sabihin, mag-first reading ka ulit sa next Congress. But tingnan niyo yung Senate rules ha. Ang legislative processes, may hiwalay ang impeachment. Rules on impeachment. Ibig sabihin, tinitingnan ng Senado at ng Konstitusyon na hindi ito part ng legislative function ng Senado. They're not passing a law here. They're actually holding in trial an impeachment official. That's the first. Kaya hindi mo pwedeng gamitin yung rules ng legislative process nyo doon sa impeachment. In fact, sabi nga ni Senator Pimentel kahapon, pwede naman nating sabihin otherwise sa rules and it's up for the Senate. Sila naman ang gagawa ng rules nila na, pag na second reading na dito, sa next Congress, second reading pa rin. In fact, sa rules namin dito sa House at sa Senate, pag nag-approve ka na on third reading, mayroon kang benefit sa next Congress na hindi ka nadadaan sa mahabang proseso ng komite. Kaya nilang gawin. Ngayon, sa second, yung impeachment rules ng Senado naglagay. Talaga na pag na-convene ang impeachment trial, itutuloy nyo yon at hindi lang itutuloy hanggang judgment and longer if necessary. Basahin ko mismo ang rules nila sa impeachment ha. Okay. Unless the Senate provides otherwise, it shall continue in session from day to day until final judgment shall be rendered. So walang sinabi na until mag-adjourn sinidie kayo. Wala. Until judgment shall be rendered. And so much longer as may in its judgment be necessary. Mas mahaba pa. Kung sa tingin ng Senado, dapat ituloy pa. So I don't see the legal and constitutional basis of the opinion of the majority leader. He is citing apples, ang pinag-uusapan, oranges. Di ba? So, ginagamit kung ano-ano ng hugot niya kahapon ang Constitution ng US. Wala na tayong pakialam dun. Ang punto dito, ang Constitution natin nagsasabi, wala kayong choice, Senado, mag-convene kayo ng impeachment court, and you should continue until you judge. Kayo lang ang may sole power to do this. Tapos, i-abandon na nyo yun. Di, paano ng accountability ng mga impeachable officials? Ang mga impeachable officials, Diyos yan. Unlike ordinary government employees na pwedeng tanggalin kahit sino man, kahit anong araw, pwedeng kasuhan kahit anong araw, sila,
impeachable officials, president, vice president, etc. Hindi sila ganyan. Kailangan dumaan sila muna sa impeachment trial. Tapos tatanggalin mo yan. Di mamihasa na lang ang impeachable officials pala na magnakaw. Hirap naman sa impeachment, very political. No, impeachment is not purely political issue. It has also to follow the legal standards of due process and, more importantly, of the administration of justice. So, we disagree with the opinion of the majority leader, and we do not find any legal or constitutional basis for such assertion. Yes po. Next question. Sergeant, hello. Sir, panawagan ng group yung ma-convict now si VP Sara Duterte, and the picture of 2028 presidential elections is something that you cannot take away from the impeachment of the Vice President. Ang group po ba ay nag-worry o isa yun sa looming na per se extreme worry natin if in case hindi ma-impeach si VP Sara Duterte with the impeachment now at mawalan ng momentum, meron siyang chance na mag-vie for the highest position in the 2028 po? Our worry is not tied to 2028. No? Hindi ito usapin na mabibigyan ba siya ng pagkakataon o hindi na makatakbo. Kasi pag na ng ating paliwanag, parang sinasabi nga ng Vice President na pinupolitika lang siya. No? Our greatest concern here is yung lack of accountability. Pag nakalusot na naman at wala na namang nanagot sa napakalaking pagwawalas ng pondo, edi lalong tumitibay yung sistema ng corruption sa ating bansa. Lalong nalulugmok ang tao, lalo tayong pinagnanakawan, lalong nawawalan ng pondo para sa serbisyo publiko. Yun ang mga kagyat na concern natin, na kapag walang nangyaring trial or kung humantong na naman ito sa acquittal, at wala na namang nanagot, tuloy lang yung problemang kinakaharap natin na nagpapahirap sa ating taong bayan. Hindi ito nakatali sa anumang konsiderasyon for 2028. This is about accountability now. Thank you. Follow-up lang po. With the recent results of the midterm elections, how confident is the group naman when it comes, sabihin na natin, it all resolves positively at matuloy yung impeachment as intended at tumawid sa 20th Congress? How confident are we dun sa mga senators natin na ipufulfill nila yung neutrality at maabot yung conviction as logically intended with the articles of impeachment po? Nais ko lang sabihin, ako si Carol Aralio from Bayan, yung tanong mong una ay maiging tanungin mo kay Presidente Bongbong Marcos. Dahil mukhang sa aming pagtingin, yun ang pangunahing motibasyon, intensyon, pangamba ng kampo ni BBM. Ang problema ng Malacanang Presidente, nung pinagulong nila itong impeachment complaint dito sa House at bahagi ng kanilang intramurals with Vice President Duterte and the Dutertes, things followed its natural course. Lumitaw yung mga ebidensya, hindi makapagdepensa si VP Sara, may solidong batayan para siya ay ma-impeach, na-impeach siya. Kami ay lumahok sa prosesong yan, hindi dahil naniniwala kaming napakabusilak ng mga motibo ng mga nagtulak niyan dito sa House, kung hindi dahil gusto namin ng pananagutan, gusto namin ng hustisya. Ngayon, meron siyang na-set off na proseso, we are pushing that process to its logical conclusion. Just as the victims of extrajudicial killings under Rodrigo Duterte filed a complaint with the ICC, and despite all the hemming and hawing of BBM and Malacanang, they pushed it to its logical conclusion, and now Rodrigo Duterte is in the ICC. We would like to do the same in the case of VP Sara. Thank you. The question is, are we confident sa numbers? Ganun ba? Kaugnay ng tanong,
Ang problema kasi ng bulok nating politika ngayon ay nananatili pa rin yung political accommodation. Kaya itong usapin ng impeachment ay usapin ng ngayon, kaya napakaraming problema, ay dahil nasa frame sila nung pro-Marcos, pro-Duterte. Kaya kami, bilang mga complainants, bilang mga naghahangad talaga ng katotohanan at saka katarungan, wala kami sa ganung plane. Wala kami sa ganung orientasyon na usapin ito ng kung pro-Duterte ka, anti-Duterte ka, pro-Marcos ka, anti-Marcos ka. Ang gusto namin ay katarungan at katotohanan. Ngayon, susukatin ang mga nasa Senado ngayon ng ganong lens. Sila ba ay para sa katarungan at katotohanan at para sa pananagutan? At napakadali na lang ng 3 years, 2028. Napakadali na lang yan para husgahan sila ng taong bayan. At ang paghuhusga na yan, inaasahan namin ay mangyayari sa 2028, sa susunod na eleksyon. Pero kami, na hindi naman kami nakatali lang sa eleksyon, gaya nga ng sinabi ni Nato, ay patuloy na kikilos, no, para rin i-push ang Senado na tumayo para sa taong bayan. There's a question, are we confident in the numbers? No? Well, hindi natin mababasa sa ngayon ang pag-iisip ng bawat senador. But we are confident in the evidence that we will present, in the evidence that the prosecutors will present. We are confident that if we present the evidence, maiintindihan ito at susuportahan ito ng taong bayan. At kikilos yung taong bayan para hilingin ang pananagutan sa usapin. Sa impeachment, maaaring mangyari ang iba't ibang bagay, no? Anything can happen. Maaaring dehado ka sa simula, pero kapag ang ebidensya ay naipakita, maaaring magbago ang ihip. And we saw that in 2001, di ba? We did not have the numbers to open the second envelope in 2001, but it triggered something more important. It triggered people power. So, tignan natin siya sa ganoon, no? Ang mahalaga, ilabas yung ebidensya, malitis yung kaso, and iharap ito sa publiko kasi sila ang pinaka-importanting stakeholder dito. Hindi yung mga politiko, hindi yung mga senador, hindi yung mga mambabatas. Baka po, pwedeng mag-soundbite. Others po, baka meron. Pagkatapos ng of course, ang unang naglantad ng issue ng confidential funds ay mga kinatawan natin sa Makabayan, led by Acting Church Rep. Franz Castro. No, tapos, marami ng mga hearing at ebidensyang na ipalabas na nagpapakitang may malakas na kaso. No, kaya nga nagkaroon ng articles of impeachment. No? Ang mga kababayan natin gusto talagang malaman, no, ano ba talaga nangyari doon sa confidential funds? Paano ginastos ito? No? At saan napunta ang pera? At dapat managot kung naging maanumalya ang paggastos nito. So napakalinaw po noon. Kaya po ang nais ko pong idiin dito, yung statement una ni Pangulo na ayaw daw niya ng impeachment. Ano ibig sabihin nun? Ayaw ng Pangulo na panagutin ang isang opisyal na mayroong malakas na ebidensya na hindi ginamit ng tama ang pondo ng taong bayan. No? Ano naman ang narinig natin mula sa mga senador, lalo na ang Senate President? Ay nagsasite ng mga technicalities, mga rules, para kumbinsihin tayo na hindi na pwedeng matuloy ang impeachment at wag na lang panagutin ang Vice Presidente. No? So, ang gusto ko pang iniin dito, hindi katanggap-tanggap ito, no, sa mga pinakamataas na opisyal. No? Gusto ng taong bayan malaman
kung paano ginastos ang confidential fund at dapat managot kung ito ay winaldas ng hindi tama o ng hindi naaayon sa batas. Kailangan ng pananagutan. No? Kaya, again, dinidiin po natin, kailangan matuloy hanggang sa katapusan ang impeachment trial. Last point lang. Do we expect the senators to be neutral? No, we expect them to do their constitutional duty to stem corruption and hold public officials who commit corruption to account. That's what we expect from them. Siyempre, nakalagay sa rules nila na the senator shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Political neutrality shall be defined as exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Of course, they should do what the rules tell them. So in the end, anong expectation namin sa boto ng mga senador? Dapat bumoto sila batay sa ebidensya. That's what the people expect. They should decide on the merits of the case rather than their political affiliations and their electoral fortunes in the next election. So that's what the people expect, and we really hope that the senators will fulfill that expectation. May tanong pa po? Yes, ma'am, go ahead. Sir, kanina kasi yung announcement. Kanina kasi sir, yung mga announcement ng mga sir and ma'am, yung mga movements, para to dun sa issue na hindi pa rin natutuloy yung impeachment trial, yung proceedings. Pero hindi naman sa pre-predict natin yung magiging outcome, pero meron tayong at least idea kung sino yung boboto in favor or not in favor of convicting the Vice President. So, ibig sabihin ba, sirs, ma'ams, yung paglabas sa kalsada at pag-influence ng public opinion using the trial, is it part of the strategy talaga? Will it be part of the things to consider ng makabayan? Definitely, we are bringing this case to the people. No? Kaya nga ang sabi natin, ang pinaka-importanting stakeholder at ang totoong biktima dito sa kasong ito ay yung taong bayan na pinagnakawan o nawaldas yung kanyang pondo. So definitely, we're bringing this to the schools, we're bringing this to the parishes, we're bringing this to the communities kasi issue ito ng lahat ng mamamayan. Again, hindi ito issue o usapin ng awayang politiko. No? Usapin ito ng taong bayan na yung pera niya hindi nagamit sa tamang paraan at napagkaitan siya ng mahalagang mga serbisyo at tungkulin sa kanya ng gobyerno. So, tuloy yan. No? It becomes more urgent now dahil nga ayaw ituloy yung impeachment trial. So, today, we have released the statement signed by more than 200 individuals, leaders, including sina Bishop Broderick Pabilio, Bishop Gerardo Alminaza, ang presidente ng Dasal, si Brother Ernie, at iba pang mga civic leaders, lawyers, academics, calling on the Senate to proceed with the impeachment trial. Simula po ito nung pagsisikap natin na abutin yung mas maraming tao at palakasin yung support for the impeachment trial. Dagdag ko lang din doon. Sa ngayon, habang walang ginagawa ang Senado, it is already being partial. Pinoprotektahan yung mga nagwaldas ng pera ng bayan. Kaya dapat matuloy yung trial kasi aktibo nagpapalaganap ng disinformation ang Duterte camp para protektahan ang imahe ng impeached Vice President. Takot sila na matuloy ang impeachment trial kasi magiging platform na iyon para i-raise ng mga prosecutors ang mga basis ng articles of impeachment. Pagkakataon iyon para mas mapaliwanag sa taong bayan paano ba dapat talaga ginagamit ang pera ng mga Pilipino at sino yung mga nagwaldas nito. Kaya once again, by doing nothing, the Senate is being partial. Kaya dapat lang ituloy nila yung trial. Sir, pwede po mag-follow up, Kong? And Kong Franz, Kong Raul, you said, sinong pinoprotection na ninyo, taong bayan ba o si Sara Duterte? May we ask po, sino po yung tinutukoy po ninyo rito?
yung sinasabi ko kanina, no, kung sino yung pinoproteksyonan, yung Senate as an institution. Kasi malinaw naman yung mandato nila mula sa konstitusyon na talagang wala silang choice kundi gampanan nila yung kanilang tungkulin na mag-proceed doon sa impeachment trial. Kasi habang dinidelay, habang hindi ginagawa yung kanilang tungkulin, parang napoproteksyonan dito yung may kasalanan sa bayan, si Sara Duterte. Kaya kailangan nang ituloy yun. I have Go ahead, ma'am. Hi, my question is for Kong Raul, Kong Franz, or Kong Arlene Brosas lang po. Parang advancer lang. Kasi bukas, may pagdinig ulit yung House Committee on Good Government and Public Accountability at kabilang po sa mga agenda yung mga issue laban kay Vice President Sara Duterte. Do we have information po kaya kung may mga bagong madidiscuss dito o ito ay for committee report na? And may question din po ay habang hindi pa umuusad yung impeachment trial, gaano kahalaga na maipagpatuloy ng Kamara yung talakayan ukol dito? Sa tingin niyo po ba kapag nabuo na ng committee, yung committee report ukol dito, ay mas lalakas yung ating pagtutulak para dito sa trial? Yes, thank you for the question. Actually, ngayon kasi dahil 2 weeks na lang yung natitira, no? We have how many session days na lang? 6 na lang. So, nangyayari ngayon, even yung Quadcom, Tricom, at saka yung lahat ng mga committees na nabuo, pati yung Quintacom ay magkakaroon ng mga committee reports. So, maglalabas ng mga committee reports, partial man yan o hindi, but definitely kailangan pag-usapan or mag-last na hura ang mga committees na ito. So kasama yung Tricom doon, kasama yung Good Government at true, sasagutin ko po yun, may mga bagong ebidensya, may mga ilalabas pa kasi marami po siya talaga. So hence the necessity to have a trial kasi po hindi pa nakikita ng taong bayan yung kabuuan. And it will happen kapag nagkaroon po ng trial kasi mapapresent or magkakaroon talaga ng chance ma-present ng mga prosecutors and even yung mga nakuha ng Kongreso na ito, ng 19th Congress, na mga ebidensya, maipresent yon doon sa trial. So, ganun po yun, ipofulfill yung mga trabaho ng mga committees ng mga nakaraan. Kaya magtatapos po siya na may mga committee hearings pa na ganito, yung Tricom, yung Quadcom, at saka yung Quinta Committee. Yan. Question po, Red Mendoza from the Manila Times. Right now po, well, you have the upper hand nga po, of course, of pushing the trial. Pero the Pulse Asia survey said that 50% said na ayaw nila ng trial, 58% said they don't want the Vice President to be impeached. And in Mindanao, where the Duterte senatorial candidates won 10 of them, ang lakas ng ugong na ayaw nilang i-impeach si Vice President Sara Duterte. Are you scared of the possibility na Mindanao would go against you? Sige, regarding sa mga survey, kasi yun, there's a survey that says di umano majority ay pabor na matuloy yung trial. Meron din magsasabi na majority hindi pabor. Kapag ganun yung sinasabi ng mga survey, edi nasa sa atin paano carefully i-analyze at tingnan yung mga sinasabi nila, lalo kung hindi nagtutugma yung mga sinasabi. The bottom line is, merong milyon-milyong mga Pilipino na gustong matuloy yung trial. Ibig sabihin kasi kung itatranslate natin yung percentages, assuming na conducted well yung mga survey, still kahit sabihin pa lang natin na let's say 30% gustong matuloy, ilang milyong Pilipino na yon at hindi natin mababaliwala ang sentimento na hinahanap na ito ng ating mga kababayan para talaga magkaroon na ng pusga sa paano ba talaga ginamit yung pera ng bayan. Which means para sa atin kasi yung issue ng impeachment at yung issue ng public funds, hindi siya dapat maturing lang, di ba, na issue lang nung ilang mga politiko, issue ito ng taong bayan. At ibig sabihin, hindi ito may hiwalay sa
Pera sana na nagamit para sa serbisyo, pera para sa kailangan ng ating mga taong bayan. Lang, yung pagsusulong natin ng impeachment ay hindi nakasalalay sa anong numero ang lalabas sa survey. Hindi ito nakasalalay sa anong political considerations natin for 2028. Ang pagsusulong ng impeachment complaint at ng proceedings ito ay nakabatay sa anong ebidensya ang lumabas, ano ang mga nakita na natin na dapat panagutan noong ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. So, regardless kung ano yung sinasabi ng mga surveys given at any given time, no, or yung sinasabing political considerations, kailangan gawin ito. And hindi kami natatakot dun sa sinasabing backlash or consequence kasi confident kami na kapag lumabas ang ebidensya, marami talaga ang taong bayan ay makukumbinse sa ebidensyang ipapakita at ang taong bayan ay maniniwala at na kailangan may managot sa nangyari. Pero hindi po ba kayo worried? Kasi nga, I mean, for all intents and purposes, this is a hanggang ngayon pa rin sinasabi pa rin nila, impeachment is still a political exercise. And the numbers game doesn't lie. So, how can you prove to the public, especially sa mga pro-Duterte supporters, na this is the evidence that would convict the Vice President? The way to do that is to proceed with the trial. That is the only way. Simulan yung trial, ilabas ang ebidensya para makita ng taong bayan ano ang nakataya dito, ano ang nangyari. That is the only way. Actually, kung tutuusin nga po, ang biggest worry namin is hindi matuloy ang trial. No? Dahil ito ay ibig sabihin paglabag doon sa will of the people, paglabag siya sa konstitusyon, na it will send us to a political crisis. No? Ang ginagawa lang naman natin dito is yung expression of political desire ng mga mamamayang Pilipino for accountability ay maisa katotohanan. And so, na kung anumang ibig sabihin maisiwalat, no, na korupsyon sa kung anumang sides, no, yung makitang pagpapaksyon sa loob ng Senado, na yun nga po as in-express po kanina, no, hindi naman alinsunod doon sa political neutrality na defined in the rules and as exercise dapat bilang trabaho nila nasa Senado. Let the people decide, no? And as we have seen, no, sa diskurso ng upcoming election, sukang-suka na ang tao sa ganitong klaseng politika. Yung patuloy na may mga napakadaming political dynasties, mga trapo, ginigaming yung system, hinahanapan ng paraan para sila lang yung makaangat. Hindi na po ganito yung gustong politika ng tao. Kaya naman, no, in the months leading to the election, ay na-express yung political will na kung ano mang, at napakaraming ebidensya na meron tayong hawak, na misuse of confidential funds, betrayal of public trust. Dapat yan mag-undergo ng trial. And so, ang trabaho at ang pinupush lang naman ng mga nandito, ng mga mamamayang Pilipinong nagde-desire for trial is for that process to see its finality, no? And kung anumang implications niyan, no, doon tayo mag-work with na paano na ngayon ililid tong bulok na sistema ng politika sa patungong alternatibong sistema ng politika na syempre gusto natin hindi yung Pilipino, yung mamamayang Pilipino divorced from it, pero sila mismo yung may hawak kung paano ililid ito. Yun ba?